Ako si retired Master Sergeant Elmer T. Rizoma, 669488. Ang balikan ko yung unang encounter na lagasan kami ng 7 at saka 11 ang uwiya doon sa may Old Kapay, Pakasong Concession in Marawi, Sagiran. Doon kami naka-enkwentro, nadali yung tropa namin. At ako ang pinaka-frontline. Nung mangyari yon, mga alas 2 ng hapon. 1998. 1978. Ano yung background ng kalaban niyo? MNLF. Sila yung kasaksakan nila. Opo. MNLF. Nung papunta pa lang kami sa, pagpasok pa lang namin sa Pakasong Concession, yung vlogging area ni Pakasong, naubusan kami ng pagkain, kaya nag-conduct ng resupply yung unit namin. Pagkatapos tanghalian, dumating yung resupply. Pagdating sa resupply, mga alas 2, nag-move na kami. Sino magdala sa inyo? Si Lieutenant Diso Mangkop Diso, Maranao din. Pagdating namin sa unahan, nakita namin yung may nalagay na malaking cross sa malaking bato. May nakasulat. Ang sabi doon sa sulat, Lieutenant Diso, be careful of your life. Bangsamoro Army waiting for you anytime. So tumawag kami sa control unit. Inakyat namin yung bundok. Nakita namin yung natumba na mga sagbot na nag-conduct sila ng ambush sa amin. Pero wala ng tao. Trackings na lang. Trackings na lang. Kaya tumawag na naman si CEO namin, si Lieutenant Disumangkop. Bababa kami kay wala ng tubig. Pagdating namin doon sa baba, nadaanan ko yung mga tropa na nag-inom ng tubig at naninigarilyo. Paglagpas ko sa kanila, doon na nag-start ang putukan. Doon. Mga 2:30 na ng hapon. 2:30 na ng hapon, nagputukan na. Wala na, nagkumpul-kumpul na. Marami nang nadali sa amin. Yung nasa gitna ng tubig, hindi na nakalabas. Tapos, nagkumpul-kumpul. May sumakay pa sa akin sa likod ko. Yung kabats ko. Tapos, ang daming putok talaga. Grabing volume fire. Volume of fire. Volume of fire. Walang hinto. Walang humpay ang putukan. Yung malapit lang, yung isang kabats ko na half American. Si Alan Clark. Sabi niya, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya, kaya yung kalaban, grabe ang putok. So, sumigaw na siyang mama. Yung katabi ko naman, si Hamis, si James Hamis, kabady ko yun eh. Magkatabi kami magkadikit. Ang gamit niya is yung M203 na barrel pa lang. Hindi niya matiming yung putukan. Hindi siya sumabay sa volume ng putok. Mag-iba siya. Kaya doon ang focus sa amin, ang target sa kalaban. Hanggang natamaan siya sa dibdib. Sabi niya, natamaan ako ba niya?
tiningnan ko yung likod niya na nalaglag yung corned beef. Natamaan talaga. Sabi ko, ay maliit lang, daplis lang. Kasi iba na ang paningin ko. Kaya sa panahon na yun, naawa ko sa kanya. Sabi niya sa akin, paano yan ang pamilya ko? Naku, daplis mo lang, net. Sabi niya, gusto ko nang matulog. Naku, wag. Doon talaga namatay na siya. Mga isang oras kami doon, hindi kami natanggal. Sa dami ng kalaban, sumisigaw. Sumisigaw sila, mga sundalo. Uwi na kayo sa Luzon, hindi niyo lugar ito. Hanggang dumating si Corporal Tumanda, tumayo. At nagwala talaga si Tumanda. Nagdala siya ng 60. Sabi niya, kailangan niya ng body. Kailangan niya ng body para magkabit. Yung isang classmate ko na dating Ilaga, yan ang nagkabit si third class trainee Batislao. Yun ang nagkabit. Sumigaw pa si Tumanda. Bakit natamaan? Paano yung nasa gitna? Patay na yan, sir. Sabi niya, yan ang dahilan. Kung nung sa training school pa kayo, hindi kayo makinig sa mga lecture, patulog-tulog lang kayo. Ayan. Lumabag kayo sa SOP. Yan, galit na galit siya talaga si Tumanda. Hanggang natamaan din si Batislao at sumigaw na yung kalaban na attack. Attack talaga, attack. Allahu Akbar, attack. Wala na, tinanggalan namin lahat ng magasin. Attack. Pero umatras. Kaya naka-withdraw kami. Pag-withdraw namin, dumating yung mga 5 ng hapon, dumating yung 2 APC. Sakay si General Alcoseba. Tapos, yung CEO namin, si Captain Domenico Panganiban, lumabas na si CG. Siyang division commander. Kasama niya yung mga battalion commander ng mga different battalions. Magkatabi kami ni Sergeant Tumanda. Ni Corporal Tumanda. Sabi ni Captain Panganiban na, Sir, highly recommend, will be promoted. Pati yung idman namin. Kaya na-promote sila, Halyarses at saka si Tumanda at naging opisyal. Ako naman, sinabihan ako na, sabi ni Sergeant Tumanda na, Sir, ito ang pinakaunang tao doon sa frontline. May natamaan ako doon sa yung dala ng bar. Sinabi ko kay Sergeant Tumanda, may natumba doon sa huwag na natin ko kay masyadong marami ang kalaban. Dami nila talaga. Noong time na yun, inisip mo na parang ito na. Ay, ito lang katapusan. Nag-isip ako na aalis na. Sa servisyo. Kung mabuhay ka pa. Kung mabuhay. Noong time na yun? Kaya nung sinabi ni CEO na priority sa enlistment, number 1. Kung may for regular, kasama na ako. So drafty ka pa nun? Third class trainee. Third class trainee. Pagdating na dahil yung timing grade, pag regular na, number 1 ako, ma-regular. Kaya nung na-retrieve na yung kinarga na doon sa APC, yung mga natamaan at saka patay, nakita ko rin yung mga, yung kasama ko talaga sa pagpasok sa train. Sabi niya sa akin, alis na tayo sa servisyo. Kaya mahirap.
hindi pa nga nasulaan mo, marami na namamatay. Bago pa lang. Pero pagdating namin sa may Iligan, sa brigade, sa harap ng National Steel, ang unit naman, nagkandak ng briefing at counseling. I-explain sa amin kung bakit nangyari at dapat hindi mangyari kung sumusunod sa SOP sa Armed Forces. Tama naman. At saka yung moral na binigay ng unit, yung pinapasahod ka, kahit kunti lang yung sahod dati. Napakaliit pa lang. Anong maliit? 340 lang. Kahit trainee dati, Master, sumasama ka na sa gera. Kaya pa na kami, test mission ng Commando Class 16. Pero hindi pa talaga kayo sundalo niyan. Hindi pa regular. Hindi pa regular. Hindi pa regular. From third class, second class, first class, draftee. Ang third class ilang months? 6 months. 6 months, 6 months. So, graduate ka na, third class ka. Third class. Second class. 6 months na naman. 6 months. First class, another 6 months. Tapos, draftee na. Ilang months yung draftee? Bali, 3 years. 3 years na lang. 3 years lang. Pag mag-graduate ka na, saka ka na Regular. magiging Private. Ganun katindi. Kaya yung Nasa isip mo. yung moral naman na binigay ng unit na kahit overdraft ka, bibigyan ka pa rin ng pera para bumalik naman yung power sa katawan. Kasi nawalan ka ng gana. Bakit ayaw mo nang tumuloy? Yan na. Naisip ko na delikado talaga. Delikado. Kasi sa tabi mo namamatay sila. Magkadikit talaga, magkadikit. Magkadikit yung enkwentro. Sobrang dikit. Grabe. Umiyak na tawag ng mama. Sabi pa nga ni Hamis na kawawa yung pamilya ko mati. Ako lang inaasahan. Taga rito yun, sa Alubihit. Taga rito. Ikaw, saan mo nang inisip mo? Ako nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil hindi sa magaling tayo. Kundi may, parang ramdaman ko talaga na may tulong ng Diyos sa akin. May purpose pa. Gano'n kasakit, Master, na mamatay sa kasama mo sa training, kasama mo, tapos ikaw pa yung huling nabanggit niya? Ayun, sobrang sakit. Siyempre, matagal kayo nagkasama mula basic pag-process pa lang sa mga papili sa Iligan hanggang nag-start ng training dito sa Cagayan de Oro, sama doon sa Zamboanga. Lahat ng activities namin, kasama-kasama talaga. Pero ikaw yung huling naka-witness na huling talagang masakit. Masakit. Hanggang ngayon dala-dala pa. Maalala mo ba? Maalaala talaga. Pero nakabawi naman pag nung natapos na yon, at least may mga lesson learned na kami na hindi dapat talagang ginagawa yan. After nun, Master, after nun na nangyari sa'yo at ano ka sa sarili mo na parang ayaw ko nang ituloy ito, paano ka ulit nabuhayan na ituloy ang pagsiservisyo? Anong motivation mo? Sabi kasi nung yung kaibigan ko talaga na ituloy natin ito dahil dito sa gobyerno, sigurado ang sweldo sahod. Mag-ingat na lang tayo sa susunod. Mag-ingat talaga. Kaya sa awa ng Diyos, naka-retire. Grabe mo pala yun. Talagang hindi kayo naka-react. Naka-react. May mga immediate action naman tayo. Naka-return fire, lahat ginagawa. Pero dahil nasa low ground kami, hirap talaga.
Hirap. More or less gaano sila karami na tayo? Ay, siguro mga 150, ganun siguro karami. Dami talaga. Well prepare sila. Oh, pero kami, dalawang kumpanya. Isang kumpanya na 100 kami mahigit. May yung regular sa RTG, sumasama isang kumpanya din. Pero walang nagawa yung sakman sa likod. Kay yung naipit ang nasa unahan. Kayo yun. Kami, ang estudyante. Sila observer lang yung tropa. Pero nung pumasok yung EI namin, medyo nabuhayan kami ng loob. Sino Yun si Sergeant Tumanda. Naging official yun. Pero nadali rin sa katagalan siya. Pero magaling talaga. Gaano kadikitan yung mga estimates mo? Ay, yung sa akin sa pinakaharap, yung nasa gilid ko mga 4 na di pa lang. Yung nasa sa harap, parang kurbada lang, ganyan. Malapit lang talaga. Kulang na lang tagain ka? Oo, taga. Delikado ang taga. Delikado ang taga. Doon sa mga kasuklas, ilan ang namatay sa inyo? Ayan, kabatch namin is 7 yung Kia talaga. Patay? Yung patay, Kia. Ang wounded is 11. 11. Anong naging epekto sa inyo? Ay, malaki yung epekto. Takot, siyempre, may nervyos na. Pero dahil sa may control tayo sa sarili at panalangin palagi. Yung wala nang ibang depensa, panalangin. Doon sa mga classmate na malapit sa pagkamatay nila, para kabayanihan din naman yung ginawa nila kasi doon sila namatay. Anong message mo sa kanila? Salamat sa serbisyo nila. May pagmalaki mo rin sila dahil Opo. hanggang sa huling Hanggang huling hininga nila. Sabi pa ni Hamis na gusto ko talagang magserbisyo para makatulong sa mga magulang ko. Pero wala, natamaan ako mati. isang bala lang, Isang bala lang. Sa dibdib talaga. hindi na kayo nagtagal ng usap. Mga matagal-tagal. Mag-usap kami. Dikit lang kami masyado. Yung mukha niya, andyan sa may tama ako. Kinapa ko yung sugat niya. Dito talaga. Paglingon ko sa likod, nakita ni Chan, ang corned beef nalaglag sa likod ng pack. So, tagos mo? Tagos. Grabe na yung kwentro. Malapit lang talaga. Sobrang lapit. Malapit nang maghantuhan kumbat nga. Sobrang lapit. Pero gusto siya matulong, Master. Sabi niya na masama na daw ang pakiramdam niya. Gusto kong matulog. Nakomit, huwag kang matulog. Madali ka. Delikado. Hintayin mo lang, darating yung reinforcement natin. Yung sugat mo, daplis lang. Parang ginanon mo. High moral lang sa kanya. Wala rin akong maitali sa kanya dahil nasa gitna eh. Tapos, nagbantay ka pa sa kalaban, nasa gilid lang. Tumatawa. Continue. Tumatawa sila. Tumatawa yung kalaban. Mahirap. Sobrang hirap talaga yung enkwentro na yun. Kaya hindi ko makalimutan. Pero, nalagpasan ko man sa tulong na rin sa Diyos. Yun na talaga yung isang
pananampalataya talaga? Wala nang ibang matakbuhan eh. Dasal na lang. Dasal. Dasal. Wala nang iba. Hindi mo maipagmalaki yung training natin. Parang pangalawa lang yan. Dasal talaga. Kasi ang iniisip ko noon, baka i-assault na kayo. Oh, mag-isip ka talaga na i-assault kayo. Sumisigaw sila palagi. Attack, attack, assault, assault. Matakot ka. Kaya lahat ng magasin, pagsigaw nila na assault, tanggal na sa kwan. May kinagat ka sa kwan, tapos yung mga kamay mo may hawak na talaga na mga magasin. Yun yung pag marinig mo yung assault Oh, assault, assault. ng kalaban. Ng kalaban. Wala na, ito na. Parang ready ka. Sobrang ready na. On guard ka na talaga. Ano man ang mangyari. Kaya marinig mo man yung mga apak nila sa mga paa. Grabe, ngalapit lang talaga. Pero nung pagsigaw nilang ganun, nung dumating si Demanda, nabigla rin sila. 60, yung bagong issue na Belgium namin. Grabe. Kaya nabuhayan naman kami ng loob. Tapos yung sigaw niya, grabe, sobra. Didikit talaga sa buto. Sumisigaw si Sergeant Tumanda. Na huwag matakot. Kaya natin sila. Kulang sila sa training. Kulang sila sa baril. Tayo, kompleto tayo sa training. May mga tamang kaisipan tayo. Yan, mga bubo yan. Sabi ni Sergeant Tumanda. Huwag kayong matakot. Oh. Yun yung isa sa Yun ang isa. nagpamotivate. Motivate. Nung sinigaw niya na yung talagang nadamay din kayo. Oo. Job. Ganun pala. Kayang-kaya natin to. Walang mga alam yan. So, yun yung isa sa... After nun, Master, ano na kasunod na? Pagkatapos nung kuwan, nung umabot na naman kami sa kuwan, sa awa ng Diyos, na regular ako. So, yun yung... Nung tiningnan ko yung recommendation, na nandoon ako sa pang 15 na tao na recommended for regular, pinuntahan ko talaga yung isuan. Sir, sana yung kuwan niya sa akin na number 1 ako. Talagang kuwan, tinanggal yung nilagay ako sa number 1, recommended for regular. Ay, mali pala. Ikaw pala ang number 1. Kaya nagpasalamat ako sa RTG dati na tinupad nila yung pangako nila sa akin bilang ganti siguro sa mga accomplishment natin sa service. Talagang tinupad, tinutuo nila. Kahit yun naman ang kapalit mo. Buhay ang kapalit mo. Yan nga, kahit wala akong award, basta yun na lang, ma-regular ako sa armed forces, okay na sa akin yun. Hanggang ma-dissolve yung unit namin, nalipat na naman ako sa ibang batalyon. Nalipat ako dito sa Bukidnon. Anong batalyon? Sa 26 IB. 26 ay. Naging NCO na ako. Naging detachment commander, pero dahil nag-schooling ako ng ranger, pag may positive info, pinupull out kami sa mga detachment. I-join forces yung lahat ng ranger. Pag may positive na info, yan ang puntahan namin. Kaya halos araw-araw. Pero nung araw-araw ang enkwentro. Pero ako na ang nagdala. Ranger ka na. Ranger na. Ako na ang nagdala. Experienceado ka na sa gira noon. Experienceado na. Tapos yung mga kasama ko, mas lalo pang may experience pa sa akin nga eh. Pati yung kuha nila. Yung kilos, lahat.
hindi ka na mag-command. Alam na nila ang gagawin eh. Alam mo sa Ranger yung buwan natin, yung sa synchronize yung movement. Palaging panalo. Pero mahirap kalabanin yung NPA. Mahirap. So, ano yung isa pang hindi mo rin makalimutan? Iyon na nga. Nung nag-join forces na yung Ranger dyan sa 26, nung may isang barangay dyan sa may Quezon, Bukidnon. So, NPA na ito na NPA na. Ranger ka na. Ranger na ako. Ang designation mo. Detachment, patrol base commander. So, Nung anong taon na rin yan? 1988. Oh, 1988. Nag-standby kami sa... Pero araw-araw may enkwentro. Yung mga maliliit lang na enkwentro. Yung mga seconds late, seconds. Parang... parang normal lang yan sa amin. Not counted sa enkwentro yan. Parang baliwala lang. Pero nung sumulat si Gobernador Subere sa CO namin kay Major Lagrana na isang barangay lagyan ng detachment, ako ang napili na ipadala. Sabi ng CO namin na mamili ka ng mga ranger dyan, tapos lagyan natin ng detachment yung barangay Kawayan. So, namili ako. Dumating yung kapitan sa barangay na yon, kasama yung 3 anak niyang lalaki. Dahil kulang kami sa tao, nirequest ko kay CEO na tinanong ko muna yung kapitan at saka yung mga anak kong marunong mo maghawak ng baril. Marunong mo daw sila kay parang dati at ang kapgo. So, pin-issuehan ko, pumayag naman si CEO. Naging kuwang kami. Naging 11. 7 plus 4, 11. Kaya nung nandoon na kami sa area, sa barangay nila, sa high ground, nakita ko maraming tao. Sabi ko, Kap, barangay mo man ito, pwede mo mang babain yung barangay tapos sabihin mo sa mga tao na magpulong-pulong tayo. Takot ang kapitan. Sabi, ayoko, baka may kalaban dyan. Ganun ba? Ganun pa kalala itong barangay mo? Ganun ba? Ganun ba? So, maganda nito, sabay na tayong bababa. Bumaba kami. Doon kami sa barangay hall. Kinausap ko yung mga matatanda doon na alam ko itong lugar niyo infiltrated. Maaring mga anak nyo yan, mga apo. Pero nandito kami para sa inyo. Kung pwede, wag nyo silang papuntahin dito na may dalang baril. Para hindi din kami mainsulto. Pero hindi kami mga ng civilian. Pabor sa amin yung mga tao nandito. Nandito kami para protection sa inyo. Yan naman, okay naman yung mga matatanda. Pero wala pa kaming na-establish na detachment. Pero sa panahon na yun, very critical pa ang barangay na. Sa unang gabi, nagkuha kami ng radyo na transistor. Inilatag namin yung musketero doon sa barangay hall. Tapos pinaandar namin yung radyo, pero aalis kami, doon kami sa high ground, matulog. Kinaumagahan, maaga naman kaming babalik doon sa barangay hall. Mga 3 araw namin ginagawa yun. Nung matapos na yung 3 araw, may dumating na informant namin na yung na-enkwentro namin doon sa Buko area.
yung wounded nasa itaas. And dumaan yung kapatid, may daladalang gamot para doon sa wounded. Kaya sabi ko, jump off tayo para makuha natin yung wounded. Tumawag ako ng additional personnel kang CO. Sabi niya, hintayin mo, magpadala ako ng 3 tao. Hanggang natagalan man, umabot ng ulan, hindi na nakaakit yung jeep. Naglakad lang yung 3 tao. Pero naabutan kami sa pag-atake ng kalaban. Kaya natamaan ako doon. Natamaan ako dito sa kuwan. Pwede ko ipakita? Ha? Okay lang? Natamaan ako dito sa paa. Hindi ako natamaan doon sa kapatid nating Muslim. Pero sa NPA, mahirap pala hindi ka Paano ka natamaan? Nung nag-request ako, nag-verify ako kung saan na yung tropa, nakaupo ako doon sa, parang ganito, sa, walang kwan yan walang jealousy. Doon ako nakaupo. Binanatan ako doon sa kwan. High ground kayo, no? Oh, no. Nasa high ground. Kaya natamaan yung paa ko. Hindi na ako makalakad. Volume fire? Volume of fire. Grabe, ang volume of fire. Mabuti na lang nung may sa umaga pa may naglagay ng mais. Nagbilad ng mais. Nung matapos yung 20 sako na mais, ginawa naming trensera doon sa barangay hall. Doon kami nag-cover lahat. Habang pinuputukan kami. Pero malayo yung kalaban. Malapit lang. Doon sila, may mga civilian kasi sa gilid. Doon sila sa ilalim. Nakita ko pa sa flashlight. Okay. Oh, nasa ilalim. Oh, bakit nasa ilalim ka? Nakita ko yung tao. Sir, nagkuala, nag-CR. Akyat ka sa taas kay delikado, alam mo naman. Malapit lang. Pero, gabi. Gabi. Mga 8 ng gabi. Hanggang pagputok, diretso na sila, banat ng banat. Natamaan ako. Wala na pag-asa. Akala ko dito na ang katapusan ko. Hindi na ako makalakad. Pero yung mga body natin na talagang huwag mag-alala ba hindi ka namin iiwan, sabi niya. 4 lang yung ranger kasama ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ka namin iiwan. Okay naman. Hindi talaga. Kinarga nila ako papuntang Salawagan, Quezon. Pero nung panahon doon, naibak na ako doon sa... Malayo kayo? Malayo pa yun? Medyo malayo. Nadala na ako sa hospital, sa district hospital ng Maramag. Bumisit, mga 3 days, yung tinitirahan namin sa Salawagan, sabi niya, Mer, mag-ingat ka dahil ang usap-usapan doon sa itaas, puntahan ka nila dito sa hospital. Kaya nag-request ako ng bantay sa hospital. Pinadalan ako ng 2 bantay. Nung nagpaalam yung bantay na kakain, sabi ko, iiwan yung isang Armalite. Pero makita nila ako, doon lang sila sa kusina, doon sila kumain. Iiwan na yung isang Armalite ko. Tamang-tama, may umakyat talaga doon sa kwan. May umakyat doon sa may bintana, ganito. Mababa lang yung district hospital eh. Dito mga nag-usap kami sa Mrs. ko at saka kwan. Pag nakita na ako ng anino, kinuha ko yung Armalite. Sinabihan pa ko na, og sa Bisaya pa, mabunghat ka. Pero hindi nakaputok yung kalaban? Wala. Hindi. Nag-alala rin ako kay maraming naganak sa kabilang kwarto.
Daming nanganak noon sa panahon na yon. Daming nanganak. Binalik ko yung safety, tapos tumakbo na yung gwardiya, nakita man nila. Tumakbo rin yung tao doon sa may tubuhan. Isang tao. Isang tao lang. Parang bigahin ka. Kaya, nung sumakay ako sa wheelchair, tinawagan ko yung batalyon na magpalipat na ako sa Biluna na. Adan, kinuha ka agad ako. Kasi malala din talaga yung tama ko. Malaki. Malaki itong tama ko. Hindi ako makatayo. 2 months ako dyan sa, 3 buwan ako dyan sa district hospital ng Maramag. Hindi ako makatayo. Pero pagdating sa Biluna, tawa ng Diyos, hindi man nila ako binigyan doon ng wheelchair. Pinalakad lang talaga ako doon papunta doon sa parang gym. Sabi ng doktor, huwag niyong bigyan ng wheelchair at saka tungkod. Hawak ka lang. Yung mga hospital doon sa Biluna, may mga hawakan. Grabe. Tapos therapy. After 2 months, nakabalik ako dito sa Mindanao. Yan lang ang mga hindi ko makalimutan mga nangyari during my service sa armed forces.